Welcome to Donmar TV News Channel. COMELEC spokesperson Director James Jimenez clarifies that Senator Christopher Bongo remains an aspirant for president in the 2022 polls. That is until he formally withdrawn his certificate of candidacy. Wala pa siyang final and he will become an official candidate, yes, pag pumasok ang campaign period nang hindi pa siya nagpa-file ng kanyang withdrawal. Yesterday, Go announced to withdraw from the presidential bid, stating it is for the sake of President Duterte and his family. Jimenez added Senator Go will also become an official candidate if he cannot withdraw his COC before the start of the campaign period on February 8 for the national candidates. Meanwhile, Senator Go disclosed that he will file his COC withdrawal. He also asked his supporters not to flock to the COMELEC. Alam nyo, mas lalong sumasakit ang dibdib ko tuwing nakikita ko yung mga supporters ko doon na nag-aantay po. Ako pong nakikiusap sa inyo, pupunta po ako dyan na mag-isa. He also urged the public to support him, President Duterte, and anyone who will continue the good programs of the administration such as the Build program and the Malasakit centers. Former President Gloria Macapagal Arroyo personally accompanied the BBM Sara tandem in Quezon. The people of Quezon warmly welcomed presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. and his running mate, Mayor Sara Duterte Carpio, when they visited Lucena, Catanawan, and Gumaca. Mayor Sara also sent a message of thanks from his father, President Rodrigo Duterte. Sabi niya, hindi man niya magawang personal napuntahan lahat ng tao, lahat ng Pilipino para ibigay ang kanyang pasalamat. Hindi ninyo siya iniwanan noong 2016, nung nakita ninyo na siya ay nahalal na ng Pangulo, binigay kaagad ninyo ang puso at buong suporta ninyo sa kanyang administrasyon. Madam President, Gloria Macapagal Arroyo, it was a great honor, Madam President, for joining us. Presidential aspirant Manny Pacquiao concluded his 4-day caravan in Caraga. Pacquiao emphasized his plans to help our countrymen survive poverty. Regroup muna kami and then kunting pahinga sa mga napanay ko antong Jinsan, matumi sa Jinsan, balik ni Jinsan kaya namin nasunugan dito sa mga kay. Presidential aspirant Panfilo Lacson vowed to prioritize his work as a legislator in spite of the elections drawing near, while his running mate Vice Presidential aspirant Tito Soto vowed not to take their duties and responsibilities for granted. Presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno continued his pre-campaign sorties nationwide. He was in Talavera to visit his supporters. The camp of presidential aspirant Vice President Leni Robredo went to Catanduanes. Robredo thanked her supporters for their support, particularly in Bulan, Sorsogon, and some areas in Masbate. PDP laban kinukonsidera ang pag-atap ng bagong presidential candidate matapos i-anunsyo nga ni Senador Bongo ang pag-atras sa 2022 presidential race. Posibleng mag-adapt na lamang ng ibang kandidato sa pagkapresidente ang PDP laban. Ito ay matapos na mag-anunsyo si Senador Christopher Bongo ng kanyang pag-atras sa laban sa pagkapangulo para sa 2022 national elections. Sinabi ni PDP laban Executive Vice President at Cabinet Secretary Carlo Nograles na ikukonsulta nila ang opsyon na ito sa kanilang mga kasamahan sa partido. May mga nakatakda na aniyang serye ng mga pagpupulong at sa sandaling may mabuo na kasunduan o desisyon ay agad nila itong ia-anunsyo sa publiko. Kung maaalala ay inihayag ni PDP laban President Alfonso Cusi na umaasa siya na magbabago ang desisyon ni Go at ipagpapatuloy ang paglaban sa pagkapangulo sa halalan 2022. Tala, sumugod naman sa tanggapan ng COMELEC ngayong araw ang mga maraming taga-suporta ni Go. Ito'y upang pigilan ang senador sa pag-atras sa presidential race. Ipinagkibit balikat ng isang o ng ibang presidential aspirants ang pag-atras ni Senator Bongo. May pa-advance thank you naman si Manila Mayor Isko Moreno kung sakaling siya raw ang mapiling i-endorso ni Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Romel Lopez. Life goes on. Yan ang sagot ni Manila Mayor Presidential Aspirant Isko Moreno sa balitang umatras na si Senador Bongo sa karera sa pagkapangulo. Sabay hirit na thank you in advance kay Pangulong Duterte kung siya ang mapipiling presidential bet ng administrasyon. Wala ni Steve Romel, umaasa ko na ako rin tutulungan mo.
I mean, literally. Like you, Pakinggan na maigi pakinggan na maigi yung mga sinasabi nila. you, umasa ko ng lahat ng tulong. So, kung ako ang mapupusuan nila, ay salamat. Thank you in advance. Ang kapartido naman ni Senador Go sa PDP laban na si Senador Manny Pacquiao, nirerespeto raw ang desisyon ng long-time aide ng Pangulo. Sa ngayon, naniniwala raw si Pacquiao na hindi pa final o formal ang pag-withdraw ni Go. Pero mas tutok daw siya ngayon sa pagtulong sa mga mahihirap. Sa Agusan del Sur, nag-ikot-ikot ngayong araw si Pacquiao para sa huling leg ng kanyang pagbisita sa Caraga Region. Muling namigay ng pera ang senador, kaya dinagsa na naman siya. Grabe naman yung media, sabi. Kaya dinagsa kasi namigay ng pera. Sumuhan mo yung ugali para mo sinasabi pag di namigay ng pera, di siya dadagsain. Si Senador Ping Lacson naman naninindigan na baliwala sa kanila kung sino man ang kalaban at kung sino pa ang aatras. Basta ang kanilang kampo, dire-diretso raw sa paghahanda para sa eleksyon. Nakipag-online kamustahan ngayong araw si Lacson at katandem niyang si Senate President Tito Soto sa mga operator ng bus sa San Juan. Dito operator ng bus. Noong una akala ko operator ng sabong eh. Nangako si Lacson na wawakasan na ang kultura ng kotong. Wala pa namang reaksyon si Bongbong Marcos sa pag-atras ni Go. Wala na namang reaksyon? Bakit na lang laging walang reaksyon yan? Busy? Hindi, nagtataka lang ako lagi na lang siyang walang reaksyon. Busy ka, te? O antay mo na naman sumagot si Mayor Sara para sa'yo. Dali, mo-order ako ng pulburon. Lagi nilang walang reaksyon. Ngayong araw ay nag-ikot sila ng katandem na si Davao City Mayor Sara Duterte sa Borongan City, Eastern Samar. Mainit na naging pagtanggap sa dalawa na sakay ng motorcade. Nagbabalita mula sa Frontline, Romy Lopez, News 5. Iba talaga pag week, ano? Hindi, yun ang reaction eh, no? Gusto natin, pilitin natin, wala talaga reaction eh. Grabe. Nag-aantay na naman ng sasagot. Ako nang sasagot. Ganon. Ay, grabe. Hindi. Meron palang reaction. Kung hindi naman yung ang kanyang BP ang mag-react, ang nag-react yung anak niyang si Charis. Kilala niyo si Charis Pempenko? Si Charis Pempenko nag-react. Hindi ko nga alam bakit. Anong eksena mo, Charis Pempenko? Bakit ikaw nagre-react? Natawa ako talaga ito, sandali. Pakinggan ninyo reaction ni Charis Pempenko. Ay, ni Jake Cyrus. Ito. Lumabas na kayo, parang all-out support kay Bongo. Dahil nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Medyo nakakalungkot naman na naging backup plan lang kami. So, hindi Hoy, kumanta ka na lang! Grabe ito si ang pangalan nito. Si Sandro. Si Jake Cyrus to, di ba? Si Sandro. Okay. Akala ko si Jake Cyrus. Hindi naman ganun ang ugali namin. We've never been one to turn down support, but we've never also been that kind of family to nasasabihin nila, sige, wala na yung gusto namin, so kayo na lang. Hindi naman dapat ganun. Ay. Ano ang reaction? Ang sabi nitong isang nakikinig dito, sabi, grabe naman ang yabang nun. Actually, yan ang reaction ng mga taong nakabasa niyan. Grabe ang yabang naman ng reaction nun. Hindi, ako dito sa part na ito, mas gusto ko yung reaction ni Isko. Si Isko, may pagka-humble doon sa part na yon. Pakinggan niyo yung reaction ni Sanjo uli, pakinggan niyo uli. Panoorin niyo. Lumabas na kayo, parang all-out support kay Bongo. Dahil nag-withdraw siya, gagawin mong plan B ang tatay ko. Medyo nakakalungkot naman na naging... Tingnan mo? Sana kung ang reaction is,
sana suportahan kami ni Pangulong Duterte. Hindi eh. Gagawin nyo kayong plan B? Ha? Ano kami? Panakip butas? Ha? Oh, grabe ha. Hindi pa ito nagiging anak ng presidente. May hangin na kagad ha. Backup plan lang kami. So hindi naman ganoon ang ugali namin. We've never been one. Pero wag ka mag-alala, hindi ka plan B. Walang, sorry. Don't assume na kayo ang plan B. Wag kayo mag-assume. We've never been one to turn down support, but we've never also been Sabi nito ni Madam Esther Makinon, arrogante ang Sandro na yan ha. kind of Actually, ngayon ko lang siya narinig na nagsalita tungkol sa politics ha. May pagka-arrogante. family to nasasabihin nila. Ako, yari ka na naman, Banat Bay. Bukas lamang ka na naman ng mga vlog, ng mga tanso. Banat Bay, binanatan na naman si Sandro. Pwede bang ilagay nyo, Banat Bay, binanatan si Jake Cyrus. Hindi, di ba, sasabihin nila, Banat Bay, ang yabang-yabang mo. Ito yung matinding kayabangan, oh. Ano sinabi? Oh, ano kami, ha? Plan B? Excuse me po. Kaming mga Duterte supporter, we never plan on Pinlan B kayo. Wag ganon. Wag ka magpiling. Baka ano mo ha? Pilingero ka ha? Wala gusto namin, so kayo na lang. Hindi naman dapat gano'n. Oh. Gusto nyo yung ganyan? Hindi, eto, akin ha. Objective lang ako. Objective lang ako. Pakinggan nyo ni reaction ni Isko. Buo. From the beginning, nagtapat ako na kailangan ko ng tulong kasi From the beginning, kailangan ko ang tulong. Alam mo, doon sa part na yon, medyo, alam mo yon, busit ako dito kay Isko. Diba? Ilang beses ko itong binanatan. Pinadugo natin to. Galit na galit tayo to doon dati kasi ginawang sinigang ang mga paa natin. Ay, mga paa pala, mga taga Maynila. Pero this time, nakita ko yung humility. Kailangan natin ng tulong. Hirap ako. alam mo naman, solo katawan ako sa mundo ng public service. So kailangan ko ng mga allies, loyalists, believer, followers, and volunteers. So kung ako ang mapupusuan nila, salamat. Thank you in advance. Pero ayoko pa rin pangunahan sila. Alam mo yun maganda, hindi totoo, walang biro Ang sarap pakinggan noon na sinabi niya, kung ako man ang mapupusuan nila, thank you in advance. Sabi, hindi, ito. Tanggalin nun natin yung pagiging bias natin, okay? Kasi alam ko marami sa inyo galit kay Isko. Lalo naman ako. At lalo naman ako hindi ko kaibigan yan, ha? Pinagbantaan niya ako ng ng mga bataan niya O, di ba, inamon pa kami suntukan? Hindi ko type yan. Kaya lang, if you going to look at yung kanyang sinabi, yung kanyang statement, maganda. Kung ako man na mapili, salamat. Thank you in advance. Di ba? Sabi ko, akala ko nga pipitik Akala ko talaga, alam mo naman si Isko pag nagsalita may pitik sa dulo Di ba? Di ba totoo naman si Isko pag sa dulo may pumipitik yan Yung alam mo yung okay na yung unang sinabi tas bandang dulo pitik-pitik yan. Ito, pakinggan nyo yung kasunod. After niya sinabing in advance, thank you. They say so. For the meantime, I'm always hopeful. George. Sorry, ito yan. Nila, salamat. Thank you in advance. Pero ayoko pa rin pangunahan sila until they say so. Ayokong pangunahan sila. Di ba? J Fitness, sabi niya, hindi yata tumingin ng bagong survey yan. Baka nakalimutan nilang dikit na numero ng tatay niya at ni Isko. Hindi, di ba? Ako, doon sa part na yon, sabi ko, hindi, ulitin ko. Gusto ko ang lahat tayong nanonood dito ay wag tayong maging personality based. Ano ibig sabihin ng personality based? Yung paulit-ulit ko sinasabi. Hindi yung sino yung nagsabi. Instead of asking sino yung nagsabi, let's ask, ano ba yung sinabi? Okay? Ano yung sinabi? So, ang sinabi ni Jake Cyrus, si Jake, naalala ko talaga si Charis Pempenko. Ano ang pangalan nun? Si Sandro. Ano ba full name nun? Zandro? Ang sabi ni Sandro,
ano kami, bakit nyo kaming gagawing parang plan B? Hindi kami plan B, sinuportahan nyo si Go, tapos, di ba ganun? Sabi ko, wow, ang ayabang naman ito, grabe naman. Parang ang dating, sinuportahan nyo si Go, di panindigan nyo. Oh, ha? Oh, ganun eh.